Magandang araw, Janrel Casimero versus Carlames Martin. Inaasahang titiklop ang Picasso fight. Pinoy blockbuster showdown posibleng magkatotoo. Umayaw at formal nang umakyat sa featherweight division. 126 pounds ang Mexican contender na si David Picasso matapos nitong ikasa ang kanyang laban kontra Michael Rincon sa Mexico. Dahil sa pagbabagong ito ng timbang at schedule, official nang napurnada ang inaasam na bakbakan nina David Picasso at ng undefeated WBO super bantamweight number 1 contender na si Carl Wonderboy Martin na dapat sana'y gaganapin sa undercard ng Canelo Alvarez fight card ngayong Oktubre sa Saudi Arabia. Nang dahil dito, muling uminit ang panawagan at panunukso ng dating 3-division world champion na si Janrel Cuadralas Casimero sa pamamagitan ng isang AI-generated video sa kanyang official na Facebook page. Cuadralas, it's my boy. Ipinakitang pinatumba ni Casimero si Martin. Sabay hirit na isang suntok lang ay aantukin na ang nakababatang boksingero. Lumalabas na sa waktong mind games ito ni Casimero upang kilitin ang kampo ni Martin. Lalo't wala pang formal na nakatakdang katapat si Cuadralas sa planong laban nito sa Disyembre. Hindi naman nagpa-intimidate ang kampo ni Martin na kasalukuyang nag-ensayo sa Las Vegas, Nevada. Sa katunayan, naniniwala ang undefeated fighter na kayang-kaya niyang talunin sa Casimero at hindi daw siya matatalo nito. Sa pagitan ng malinis na ring IQ at footwork ni Martin, laban sa batikang knockout power at karagatan na karanasan ni Casimero, posibleng maging isang napakalaking WBO title eliminator ang tapatang ito. Ang pinakamatinding pabuya sa mananalo sa bakbakang ito ay walang iba kundi ang pagkakataong makatapat ang undisputed super bantamweight champion na si Naoya Monster Inoue. Matagal nang inaasam ni Casimero ang laban kay Inoue, habang si Martin naman bilang kasalukuyang WBO number 1 contender ay hawak na ang mismong pintuan para maging mandatory challenger ng Japanese superstar. Ang sinumang manalo sa All Pinoy Showdown na ito ang siyang magkakaroon ng pinakamatibay na argumento para sa isang mega fight kontra kay Naoya Inoue. Dahil nakipagbakbakan at nagwagi na si Casimero via 4th round TKO kontra Luis Neri sa Japan matapos ang kanyang lumang suspension period doon. Bukas na ulit ang pintuan ng Japan para sa kanyang mga bout. Lalo pang tumitindi ang posibilidad ng laban sa tulong ng Kameda Promotions sa pamumuno ni Koki Kameda na kasalukuyang humahawak sa mga laban ni Casimero sa Japan. Dahil may malaking budget ang Kameda Promotions at kayang-kayang pondohan ang malalaking purse gaya ng kay Martin, pwedeng-pwede nilang i-co-promote ang laban kasama si Sean Gibbons ng MP Promotions. Sa ganitong setup, pwedeng ganapin ang idolo versus contender, Waray versus Lakay showdown sa Japan, Las Vegas, Saudi Arabia o maging sa Pilipinas, kung saan ang magiging pangunahing premyo ay ang gintong ticket papunta sa kinaroroonan ni Naoya Inoue. Samantala, Teofimo Lopez tinanggihan ang rematch kay Rolly Romero. Walang dahilan para maglaban ulit matapos ang kanilang controversial na 12-round clash kung saan naagaw ni Teofimo Lopez ang WBA welterweight title via majority decision 115 to 113, 116 to 112, 114 even. Mabilis na pinalagan ng bagong kampiyon ang panawagan para sa isang ikalawang laban kahit iginigit ni Rolando Rolly Romero na nanakaw sa kanyang panalo at may utang sa kanya na rematch. Malinaw at direktang pinto ang isinarado ni Lopez. Sabi ni Lopez, walang sapat na ipinakita si Romero. Tahasang ipinayag ni Lopez na walang anumang dahilan upang muling harapin si Romero sa loob ng ring. Ayon sa kanya, kulang sa aksyon si Romero. Hindi sapat ang pinakitang performance ni Romero para magkaroon pa ng panibagong pagkakataon. Bagamat natamaan siya noong round 5 na muntik niyang kinatumba, binigyang din ni Lopez na ginising lamang siya ng patamang yon. Naging mas dominante siya sa mga huling round sa pamamagitan ng matitinding body shots na nagpabagal kay Romero. Mga hirit ni Romero na binaliwala ni Lopez. Pinagpilitan ni Romero sa kanyang post-fight press conference na siya ang nararapat na nanalo dahil sa mas maraming clean punches at pinsalang natamo ng muka ni Lopez. Iginit pa ni Romero ang linyang I'm owed a rematch. Gayunpaman, pinalabas lamang ito ni Lopez na dahilan ng isang talunang boksingero
at sinabing malinaw sa mga skor ng hurado kung sino ang tunay na nagdomina sa kabuuan ng laban. Mas malalaking target sa welterweight division. Sa halip na mag-aksaya ng panahon sa isang rematch, mas interesado ang bagong 3-division world champion na tumingin ng pasulong at sumabak sa mas malalaking unification championship fights sa welterweight division. Ilan sa mga pangalang agad na inilagay ni Lopez sa kanyang radar para sa kanyang susunod na mega fight ay sina Ryan Garcia, Liam Paro, Devin Haney. Para kay Lopez, tapos na ang kabanata nila ni Romero at oras na para sa mas malalaking laban.